Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami. Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Bumaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! 2! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising!
kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe.
Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo. At ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakasalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Cinderella, ang mahiwagang sapatos. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang babae na ang pangalan ay Cinderella. Ang mabait na si Prinsesa Cinderella at si Prinsipe Leo ay naninirahan sa isang magarang kastilyo. Doon sa bayan nila ay may naninirahan na isang matandang babae. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang panaderya. Siya ang nagluluto ng pinakamasarap na tinapay. Pero walang nakakaalam na ang matandang babaeng ito, si Sinia,
ay isa palang masamang mangkukulam. Madalas siyang bumababa sa kanyang sikretong silid. Tago sa mga tao upang gumawa ng iba't ibang klase ng mahiwagang gamot para sa mga taong may gustong ipakulam. Sa pagdaan ng mga araw, sina Lady Puffy at ang mga anak na sina Cassandra at Jezebel ay may masamang balak na panghimasukan ang palasyo. Sigurado ako, merong halong salamangka. Nabanggit ni Cassandra ang tungkol sa isang salamangkero na pasikretong gumagawa ng mga gayuma sa silong ng bahay nito. Samantala, sina Cinderella at Prinsipe Leo ay nagpaplano naman ng isang engranding sayawan sa kastilyo. Isusuot ko ang kristal na sapatos sa sayawan. Habang isinasagawa ang mga preparasyon para sa sayawan, papunta naman sina Lady Puffy sa mangkukulam. Tinahak nila ang daan sa kagubatan hanggang sa may nakita silang karatula na may kakaibang nakasulat. Nang lapitan nila ang karatula, napansin nila ang lagusan. Pinasok nila ito. Dito sa misteryosong lagusan na napakadilim, ang mga kandila ay kusang sumisindi habang sila ay dumaraan. At sa kaloob-looban pa, may kwago na humarap sa kanila. Ano yan? Ah! Sino kayo, ha? Anong ginagawa nyo dito? Alam nyo ba ang password? Zinya, 1, 2, 3, salamangka mo, kailangan ko. Pambihira. Tama nga. Sige, sumunod kayo sa akin. Lipad-lipad lang. Pakibukas nga ang pinto. Salamat. Igutin nyo pa kanan. Ganyan nga. Sinya, may naghahanap sa'yo. Naroon ang sangkaterbang bote ng gamot, kaldero, sandok, tong, iba't ibang mga halamang gamot, at meron pang maliliit na paniki na palipad-lipad. Mami, katakot dito. Sa makulay na usok, matyagang naghintay sina Lady Puffy at ang magkapatid. Sa wakas, dumating na si Sinia suot ang isang malaking itim na sombrero. At inangat niya ang sombrero upang ipakita ang mukha niya. Sabihin nyo, anong klaseng kulam ang ipapagawa nyo? Sa sandaling iyon, nakilala ni Lady Puffy si Sinia, ang kanyang kapatid na maraming taon nang di nakikita. Ate, ikaw nga, kapatid ko. Di ako makapaniwala. Puffy? Ikaw nga. Akala namin nawawala ka. Salamangkera ka na ngayon? Oo. Ngayon, pwede na ako yumaman. Sabihin mo, bakit mo kailangan ng sumpa? Kinwento ni na Cassandra at Jezebel sa tiya Sinia nila ang tungkol sa balak nilang panghihimasok sa buhay ni Cinderella. Nagpasya si Sinia na gumamit ng malakas na sumpa para sa kapatid niya at sa mga pamangkin. Una, humingi siya ng hibla ng buhok ng bawat pamangkin at nilagay ito sa dilaw na mangkok. Pinuno niya ito ng mahiwagang tubig. Sunod ay kinuha niya ang mga yapak ng paa ni na Cassandra at Jezebel sa pamamagitan ng putik na nasa palanggana. Kinuha niya ang mahiwagang tubig at binuhos ito sa mga yapak ng paa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga sapatos ni Cinderella sa harapan ng magkapatid. Sinok ng kabayo at bilis ng pusa. Sapatos ni Cinderella ay gagalaw ng kusa.
Sa boses ni Puffy, kristal na sapatos ay kikilos. Kung saan niya iutos, susunod ang sapatos. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. At sumapit na ang gabi ng engrandeng sayawan. Suot ang paboritong damit at syempre ang kristal na sapatos, pumunta na sa bulwagan si Cinderella. Lihim siyang pinapanood ni na Lady Puffy at mga anak nito mula sa isang sulok ng bulwagan. Ngayon, mahiwagang sapatos? Patirin mo si Cinderella. Bigla ay nadapa si Cinderella. Siyempre, hindi pa niya nauunawaan kung anong nangyayari. Mabilis siyang tumayo, pero ang mga paa niya ay kumikilos ng kusa. Sinipa niya ang mga bisita habang palakad-lakad siya sa bulwagan. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Paroon at parito, pakanan at pakaliwa. Maski ang prinsipe at ang mga bisita ay di alam kung paano siya pipigilan sa paglalakad. Sa huli ay lumabas siya ng bulwagan at patakbong bumaba sa hagdanan. Di niya makontrol ang mga paa niya. Habang sina Lady Puffy at ang magkapatid ay pinagtatawanan si Cinderella. Nalayas na si Prinsesa Cinderella, oh. Lumabas na si Cinderella. Ano kayang nangyayari sa kanya? Saan kaya siya pupunta? Nga hindi ko alam kung saan pupunta si Cinderella eh. Naku, Paano yan? Mabilis na tinangay ng sapatos si Cinderella palayo ng kastilyo. Maligaw ka sana sa malayong lupain. Dahil sa pangyayari, naisip ni na Mozzarella at Cheddar na humingi ng tulong sa butihing diwata na si Leabelle sa ilalim ng puno ng hazelnut. Leabelle, magpakita ka kung nasaan ka man. Kailangan namin ng tulong mo. Biglang nagpakita si Leabelle kina Mozzarella at Cheddar at lumipad na patungo kung saan napapadpad si Cinderella. Ang mahiwagang kristal na sapatos ay napalitan ng kulay. Naging pula ito. Ikinumpas ni Leabelle ang magic wand niya sa sapatos ni Cinderella, pero hindi nakatulong. Sapatos na mabilis, sumpa ay dapat maalis. Utos na aking sambit, tumigil sa daan na maputik. Sa mga salita ng diwata, may nabuong putik sa daan. Dumikit ang kristal na sapatos sa mahiwagang putik hanggang sa di na ito makaalis doon. Kaso, unti-unti namang lumulubog si Cinderella. saklolo, Leabelle! Lumulubog ako! Ikinumpas ni Leabelle ang magic wand ng 3 beses at tinubuan si Cinderella ng mga pakpak. Ginamit ni Cinderella ang bago niyang mga pakpak para makaalpas sa kumunoy. Salamat, Leabelle. Sinagip mo ang buhay ko. Pero hindi ko na makikita pang muli ang kristal na sapatos. May sumpa ang kristal na sapatos, Cinderella. Bumalik na tayo sa kastilyo. Binigyan ni Leabelle si Cinderella ng bagong sapatos at umuwi na sila sa kastilyo. Tuwang-tuwa si Cinderella na makitang muli sina Prinsipe Leo at ang kanyang mga munting kaibigan. Nang makita ni na Lady Puffy at mga anak na nabigo ang kanilang masamang adhikain, agad silang umalis. Nanalo na naman sila. Kakainis!
Nanatiling maligaya sina Cinderella at ang kanyang mga mahal sa buhay. Nasaksihan ng kwago ang lahat ng pangyayari at ikinwento niya kay Sinya. Sinya, alam mo ba yung ginawa mo dun sa sapatos? Pumalpak. Ano? Paano ito nangyari? Wala pang nakakatalo sa galing ng aking salamangka. Oy, minahon ka. Kalma ka lang. Si Cinderella at ang tatlong bruha. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang salamangkera na nagngangalang Sinya. Paniwala niya na siya ang pinakamakapangyarihang salamangkera sa balat ng lupa. Ngunit nang mabasag ng diwatang si Liabel ang isa sa mga sumpa niya, napagtanto ni Sinya na humina ang kanyang salamangka. Kaya hinimok niya ang iba pang mga salamangkera at mangkukulam upang umanib sa kanya. Tinatawagan ko kayo, mga salamangkera at mga mangkukulam mula sa lahat ng panig ng mundo. Hindi mo gagana yan. Sagutin niyo ako! Ang unang sumagot sa panawagan ni Sinya ay ang masamang mangkukulam na si Hela. Tapos, si Vega mula sa kailaliman ng karagatan ay pumasok sa usapan. At ngayon, sama-sama silang nagplano ng kapahamakan. Isinaad ni Hela ang pagnanais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. At si Vega, ang plano niyang sakupin ang kaharian sa karagatan sa pamiminsala sa sirenang si Arya. Kailangan natin manalo sa gera laban sa mga prinsesa. Sisimulan natin kay Cinderella. Tapos, si Snow White naman. At sa sirenang si Arya. Habang nagtatawanan ang tatlong kontrabidang mga bruha, maganda naman ang gising ni Cinderella at ng mga munting kaibigang daga. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Ang ganda-ganda mo, prinsesa ko. Pero bago siya nakasagot, bigla na lang yumanig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay nabuwal. Lumilindol pakaliwa at pakanan. Ang kalapati na kaibigan ni Cinderella ay dumapo sa kanila sa takot. Kik, kik, kik! Anong nangyayari dito? Humingi ka ng tulong, kalapati! Dahil sa tindi ng pangyayari sa kalupaan, naisip ng kalapati na humingi ng saklolo mula sa kaharian ng karagatan. Anong nangyayari? Naku! Tingnan mo, mahal na prinsipe! Ang kastilyo natin! Unti-unting gumuguho ang kastilyo. Malapit na itong lumubog sa lupa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng pinagsama-samang mahika ni Sinya, Hela at Vega. Sinambit nila sa kanilang kristal na bola ang sumpa sa pagwasak ng kastilyo. Akala nila ay walang makakapigil sa kanila. At kapag tuluyan ng gumuho ang kastilyo, kayo rin ay maglalaho. Guguho daw kastilyo. Nang tumakbo palayo ng kastilyo sina Cinderella at Prinsipe Leo, nagsimula namang umulan. Kaya sumilong sila sa ilalim ng puno ng hazelnut. Ito ay puno
puno ng hazelnut. Ibig sabihin, pwede natin tawagin si Liabel. Hinawakan ni Cinderella ang puno ng hazelnut. Pumikit siya at tinawag niya ang butihing diwata na si Liabel. Liabel, tulungan mo kami na ang sumpa ay masupil. Nang marinig ang boses ni Cinderella, nagpakita si Liabel mula sa puno. Ginamit niya ang magic wand upang malaman kung ano ang dahilan ng mga pangyayari. Wow! May mga bruha sa puno. Naku, ito ay kagagawan ng 3 makapangyarihang mangkukulam. Kailangan natin sila pigilan. Sa pamamagitan ng salamangka, dinala sila ni Liabel sa kastilyo. Pagdating nila, di sila makapaniwala sa nakita. Wow! Wala na ang dating kastilyo. Bagkus ay may bago ng kastilyo na pangit at mukhang masama. Gulat na gulat din sina Mozzarella at Cheddar. Bigla ay nagpakita sa harap ng kastilyo ang salamangkera na si Sinia. Kasama niya sina Hela at Vega. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Wala na kayong tahanan. At ngayon, kayo rin ay mawawala sa mundong ito. Sinimulan ng mga bruha na patamaan sina Cinderella. Natakot si Liabel na mapahamak sina Cinderella, kaya sinangga niya ang mga patama gamit ang sinag mula sa magic wand. Ngunit 3 sila laban sa isa. Mas malakas sila. Nauubos na ang lakas ni Liabel. Hindi na niya kaya panghawakan ang magic wand, kaya nabitiwan niya ito. Agad-agad ay pinulot ni Cinderella ang magic wand. Buti na lang, ang sinag sa magic wand ay sumasangga pa rin sa masamang kapangyarihan. Sige, kaya mo yan, Cinderella! Nako, ano nang gagawin natin ngayon? Ngunit ayaw sumuko ng mga bruha. Sa pagkakataon na ito, ginamit ni Vega ang kanyang kapangyarihan gamit ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Biniyak niya ang lupa at bumulusok palabas ang tubig. Naku po! Paano niya ito nagagawa? Hindi mo ako matatalo. Habang bumubulusok ang tubig sa lahat ng dako, may nangyari na di inaasahan. Ang ama ng munting sirena na si Arya, si Haring Poseidon, ay nagpakita. Nabasa ko na ang liham. Ako na ang bahala kay Vega. Ginamit ni Poseidon ang kapangyarihan ng kanyang salapang sa mga bruha. Tubig ng karagatan, mga bruha ay parusahan. Hindi! Di ito pwede mangyari. Pinipigilan ni Vega ang lakas ng tubig, pero hindi niya kaya. Tinuro ni Poseidon ang makapangyarihang salapang sa mga bruha. At naging yelo ang tubig. Nanigas ang mga bruha sa loob ng higanteng bloke ng yelo. Nakakita si Liabel ng pagkakataon na makatulong. Ginamit niyang muli ang magic wand upang balutan ng kadena ang bloke ng yelo. At nilagyan pa ng malaking kandado. Pinalutang niya ito at tinapon sa bundok kung saan walang nangangahas na umakyat. Sa wakas ay natalo ang mga bruha. Salamat, Poseidon! At bumalik na si Poseidon sa kaharian ng karagatan. Binalikan ni Liabel ang pangit na kastilyo. Pinaglaho niya ito at ibinalik ang dating magandang kastilyo ni na Cinderella. Masayang-masaya sina Prinsipe Leo at Cinderella na naibalik na ang kanilang kastilyo. Salamat, Liabel. Kahit gaano kasama ang mga bruha, hindi nila kailanman matatalo ang iyong kabutihan. Habang buhay kitang poprotektahan, Cinderella. Tinanggap ng mga bruha ang kaparusahan sa mga kagagawan nila. Nanatili silang nakabilanggo sa bloke ng yelo sa ibabaw ng bundok.
hanggang sa natunaw na ng araw ang yelo at nakabalik din sila sa kanilang normal na buhay. Di pa tayo tapos, Liabel at Cinderella. Sa oras na kumanib sa amin si Camila, ang mangkukulam na kalaban ni Rapunzel, matatalo rin kayo.